ang mga istoryang pupukaw sa inyong imahinasyon at aantig sa inyong mga puso na magbibigay aral at inspirasyon. Dito lang kay Misteryosong DJ. Sa pagpapatuloy ng kwento ng ang mga boardmates kong masahista. Dito lang kay Misteryosong DJ na pinamagatang Pasan. Ilang oras na kalipas, narinig ko yung mga boses ng mga boardmates ko. Nakauwi na pala sila. O bakit gising ka pa? Wika ni Vince. Nagising lang ako sa pagdating nyo, tugon ko. Sige, matutulog na ulit ako, wika ko. Agad na tumagilid at tumalikod ako sa kanila. Naririnig ko pa rin ang usapan nila. Pinag-uusapan nila yung tungkol sa trabaho nila. Pare, grabing ginawa sa akin ng isang client, wika ni Alex. Grabe maalasap sa katawan ko. Narinig ko wala kay Alex. Nagulat ako sa narinig ko na yun. Diba? Sa spa sila nagwo-work. Bakit ganun ang naririnig ko? Sa isip ko. Ilang minuto na nakalipas, biglang dumilim at wala na akong naririnig. Panigurado tulog na ang mga boardmates ko. Andun pa rin yung curiosity ko tungkol sa narinig ko kanina. Ipinikit ko ulit ang aking mga mata at natulog. 8 a.m. nang ako ay gumising. Pagkalabas ko ng kwarto, nakita ko si Mang Lino sa kusina, umiinom ng kape. Good morning po, wika ko. Agad ako pumunta ng kusina at nagtimpla ng kape. Nasabi ko kay Mang Lino na ako na ang magwawalis sa labas at mamayag naman ito. Ang sarap talaga sa pakiramdam na gumising ng maaga at nagpa-araw muna ako sa labas bago ako mag-umpisa magwalis. Pagkatapos ko magwalis, sa loob naman ako naglinis. Isang oras na kalipas, nagpahinga muna ako sa sala at binuksan ko ang TV para manood. Pagkamulat ng mata ko, agad ako pumunta ng CR para magilamos. Paglabas ko ng kwarto, nakita ko si Tony na nanonood sa sala. Dahan-dahan ako lumapit sa kanya para gulatin siya. Bigla ko siyang ginulat at nagulat ito. Gago ka, Vince, wika niya. Ako naman, tumatawa lang. Sarap talaga laging asarin itong si Tony sa loob ko. Agad akong pumunta ng kusina para magtimpla ng kape. Tony, kape, gusto mo? Wika ko. Sige, pakitimpla na rin ako, tugon ni Tony. Loko talaga itong si Vince. Buti na lang wala akong sakit sa puso. Pero, ang cute niya talaga. Lalo na kapag tumatawa sa loob ko. Agad na inabot sa akin ni Vince yung mug na may kape. Salamat, wika ko. At umupo siya sa tabi ko. Buti na lang mahilig ka rin sa kape. Hindi kasi sila mahilig sa kape. Bukod kay Mang Lino, sabay ngiti nito. Cheers, wika ko. Gusto ko sana tanungin si Vince tungkol sa trabaho nila sa spa. Ito ba ang tamang panahon na tanungin ko siya? Wag na nga lang muna. Vince, adobong manok lulutuin ko. Tanong ko.
Ay, ayos yan, tugon ni Vince. Punta ulit tayo sa palengke, wika ko. Sige, samahan kita, sabay ngiti nito. Agad kaming nagpunta sa palengke ni Vince para bumili ng mga ingredients sa pagluto ko ng adobo. Pagdating namin sa boarding house, tinulungan ulit ako ni Vince. Bali siya tigahiwa ng mga bawang at sibuyas. Habang busy ako sa paghugas ng bigas, bigla akong binato ng maliit na bawang. Tinamaan ako sa ulo. At tawa lang siya sa ginagawa niyang pang-aasar sa akin. Loko talaga yun. Pagtapos ako tulungan ni Vince, pumasok ulit siya sa kwarto. Habang ako, busy sa pagluluto. Nang maluto na yung niluluto kong adobo, ako na rin naganda ng gagamitin namin sa pagkainan. Tinawag ko na rin si Mang Lino at ang mga boardmates ko para kumain. Panalo itong adobo mo, wika ni James. Napadami ako ng kain eh. Pag off ko, ako tigaluto ng ulam natin, wika ko. Pagkatapos namin kumain, si Vince at James na nagligpit ng pinagkanan at si Chris ang nagugas ng pinggan. Dumiretso muna kami ni Alex sa sala. Mag-basketball tayo mamaya, wika ni Alex. Sige, laro muna tayo ng ML, tugon ko. Hintayin natin sila matapos, tapos mag-ranking tayo, wika ni Alex. Nakapitong laro din kami sa rank game, kung saan 5 panalo at 2 talo. Okay na rin, nadagdagan yung points namin. At pumunta na kami sa basketball court para maglaro. At nakipagpustahan ulit kami. Madami ulit nanood sa laban namin. Magagaling din yung mga kalaban namin ngayon. Kalagitnaan ng laban namin, kung saan lamang kami ng 2 puntos. Hindi maganda yung pagbagsak ko sa pagtalon ko. At namimilipit ako sa sakit. Agad na lumapit sa akin si Vince at Alex para alalayan ako papunta sa bench. Kailangan natin ng yelo, sigaw ni Vince. Dumating si James na may dalang yelo at agad kinuha iyon ni Vince at nilagay niya sa may bahagi ng paanan ko. Relax mo lang sarili mo, wika ni Vince. Ilang minuto ang nakalipas, masakit pa rin at naisipan na naming umuwi. Pumasan ka sa akin, wika ni Vince. Natouch naman ako sa narinig ko na yon. Habang nakapasan ako kay Vince, naalala ko bigla yung niligtas niya ako sa umarurot na motor. Nagalak yung puso ko na mga sandali na yon. Salamat Vince, nandyan ka sa loob ko. Ang bigat mo, pabirong sabi ni Vince. Kahit magaan lang ako, sabi ko. Tumawa lang ito si Vince. Pagdating namin sa boarding house, diniretso ako ni Vince sa higaan ko. At inutusan niya si James na kumuha ng ice pack. Buti na lang meron tayong benda, wika ni Vince. Agad niya nilagay yung ice pack sa may paanan ko at binalutan niya ito ng benda. Nakapalibot sa akin yung mga boardmates ko. Ramdam ko yung pag-alala nila sa akin. Salamat sa inyo guys. Salamat Vince, sabi ko. Tumayo si Vince at ginulon na naman niya ang buhok ko. Relax mo lang sarili mo, wika ni Vince. Sabay ngiti nito. Sorry natalo tuloy tayo sa pustahan, wika ko. Huwag mo nang alalahanin yun, sambit ni Vince. Pahinga ka na, sabi ng mga boardmates ko. Agad pinikit ko ang aking mga mata para magpahinga. Pre, ligo na tayo, wika ni Chris. Hindi ako papasok, sambit ko. Imo-monitor ko kalagayan ni Tony. Jowa? Pang-asar ni Chris. Loko, maligo ka na nga, wika ko. Naalis na sila at pumasok na sa trabaho. Naglaro muna ako ng ML habang binabantayan ko si Tony.
Ilang oras nakalipas, nakita ko na naman si Tony na natutulog na nakanganga. Natatawa ko, ang pangit talagang matulog ni Tony at agad kinunan ko siya ng palihim. Isang oras nakalipas, nagising na si Tony. Oh, kamusta na yung pakiramdam mo? Wika ko. Medyo masakit pa rin, sabi ni Tony. Agad na pumunta ako sa kusina para kumuha ng ice pack. Medyo masakit pa rin. Buti na lang nabawasan yung pamamaga nito. Agad dumating si Vince. Hinawakan niya yung paa ko at nilagyan niya ng ice pack at binalutan ulit niya ito ng benda. Nakatingin lang ako sa ginagawa ni Vince at nagagalak talaga yung puso ko. Bakit di ka pala pumasok? Tanong ko. Tinatamad ako pumasok. At syempre, kailangang merong magbabantay sa'yo. Tugon niya. Nox naman. Natouch naman ako sa sinabi niya na yun. Salamat, Vince. Tumayo siya at ginulo ulit niya yung buhok ko. Maliit na bagay, wika niya. Pag magaling na ako, treat kitang Starbucks. Wow, sabi mo yan wika ni Vince. Naglaro kami ni Vince ng ML. Parsa yung hero ko at gamit niya si Angela. Vince, bakit ka sa akin sumasanib? Sambit ko sa kanya. Ayan tuloy, tinatrash talk ka na makakampi natin, wika ko. Masarap ka kasi patungan, sambit ni Vince. Shit, parang isang magandang musika na masarap pakinggan ang narinig ko na yon mula kay Vince. Patungan? Loko ka talaga, tugon ko. Siyempre, malayo ka sa kalaban. So, hindi rin ako mapapatay kasi alam ko naman, lilipad ka para maligtas tayo. Dami mo alam, wika o sa kanya. Sabay tawa. Tignan mo, tinatrash talk ka ng kakampi natin, oh. Hayaan mo sila. Sabay tawa nito si Vince. Every 30 minutes, chinecheck niya yung paa ko. Ayan, nawawala na yung pamamaga, sambit niya. Vince, magkwento ka naman sa buhay mo, sambit ko sa kanya. 3 kaming magkakapatid. Puro lalaki kami. Ako panganay sa amin. Nag-decide ako huminto muna ng pag-aaral at pumasok sa spa bilang masahista para makatulong ako sa pamilya ko. Marami kaming napagkwentuhan ni Vince about sa buhay namin. Pangarap pala niyang maging chef. Hindi ko na tinanong kay Vince tungkol sa pagtatrabaho nila bilang masahista. Buti, nandyan si Vince. Marami ng kabutihang nagawa sa akin si Vince. At labis ko yon na-appreciate.